Hello mga viewers, nakasimba na ba ang tanan? Karong adlaw gi saulog sa to ang tibuok simbahang Katoliko ang ika 1992 founding anniversary. So gitawag ron og birthday of the Catholic Church. Kung atong mabasa diha sa Biblia, nga atong Ginoo nagtukod sa Mateo 16:18. So kana mga panahon na either giistorya na niya from year 30 to 33 AD. Unya nining adlaw gisaulog nato ang Pentecost Sunday. Nga diin mao ang pagpadala sa balang Espiritu Santo ngadto sa iyahang simbahan. Of course ngadto sa unang mga pioneering members of the church nga mao ang 12 apostles ug ang ilang mga tinun-an. So sila mo'y una nga nakadawat sa Espiritu Santo nga diin gikan sa ilang pagtago-tago, although before misaka si Kristo gi saulog man nato niadtong niaging Domingo ang Ascension Sunday nga diin nisaka si Kristo sa langit. Pero before si Ginoong Kristo misaka sa langit iyang gilig-on ang mga apostoles. Unya gidasunan kana pinaagis pagpadala sa Espiritu Santo. Nga mo nang atong gisaulog karong Domingo ang Pentecost Sunday. Ang ika 1992 years na sa atong simbahang Katoliko. The oldest institution nga nag-exist sa tibuok kalibutan, ang Roman Catholic Church, kay nagsugod man sa anyo 33 ug hangtod karon walay bugto ang mga kutay sa mga membro ug mga pangulo. O gani bago pa lang napili si Pope Leo ang ika-267 ka pangulo sa Iglesia Katolika, ika-267 ka Santo Papa sa Catholic Church gikan ni San Pedro niadtong 33 ngadto sa 67 Anno Domini. So ingon ani nga ang karong adlaw lagi gisaulog nato ang pagkunsad sa Espiritu Santo nga diin mas nisamot kalig-on ang unang membro sa simbahan. Mo nang giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga ako mag-uban kaniyos kanunay hangtod matapos ang kalibutan. Muna San Mateo 28:20. Ya, sa 19 ana sa verse 19, San Mateo 20:19 iyang gisugo ang iha mga apostoles, the first and pioneering members of the church Christ founded. Iyang gisugo ng panahon nas pag sangyaw sa may balita panlakaw ngadto sa tibuok kalibutan. Nya kanang paglakaw nila dito ra na sa mga probinsya nga dool sa Israel. Unya kay ang simbahan lagi wala may pagkaaop, wala mapukan sa gingon nas Ginoo sa Mateo 16:18 nga bisan ganghas kamatayon dili makalumpag nagpadayon ni. Bisan pipila sa mga persecutions ang hitabo ng panahon nilang Nero sa mga pipila ka mga emperador diha sa Roman Empire hangtod ni Constantine the Great nga na-convert into Christian nga siya na mismo naghatag og Edict of Milan nga rin ang simbahan wala na pagpanlutos. Kaniadto ang mga pari magtago-tago sa paghimo og santos nga misa diha sa mga catacombs ilawom sa mga langob sa dihang nahimo ng emperador si Constantine the Great. Yang inahan kay devoted Catholic man kayo. Usa man ka Kristiyano, convert into Christian. So giampo kanunay ang iyahang anak nga emperador nga si Constantine the Great nga mahimong Kristiyano. Ug tuod man mahimong Kristiyano, mo na nga dunay religious toleration. Nga gipalig-on kana pinagi sa Edict of Milan ni Constantine the Great, mo na nga libre na ang mga membro sa simbahang Katoliko, mga Kristiyano nga magmisa sa gawas, public. So mo na no? So di gasugod, so ato makita nga ang Dios mesmo nga namahayag, nanaad nga kining iglesia nga gituko dili mapukan, nagpadayon na ug ang kalig-on nga na ug kainit sa pagsangyaw sa mayong balita bisan ang kamatayon dili makabuntog. Muna nga nangamatay ang unang mga gitawag og pioneering members of the church, ang mga apostoles ug ang ilang mga tinun-an, pero wa kay nahugno or nahunong na or nahanaw na ang katilingban, ang society, ang kapunungan nga gituko sa Ginoo nagpadayon na og hangtod karon nga man ni atong gisaulog ang ika 1992 years na sa atong Iglesia Katolika, the oldest Christian religious institution in the world.
nga naas kasaysayan, the history of Christianity is the history of the Roman Catholic Church. Although kung doon na may laing pundok sa Kristiyano, for example, ang Greek Orthodox Church, nga doon ay nahitabo nga gitawag og Great Schism ngadtong year 1054 AD. Dihan dapita na duha na ang hulagway sa Kristyanidad. Ang Roman Catholic Church of the west of Rome o ang Greek Orthodox Church in the east of Rome. So, dihan dapita nabahin ang kining ang grupo sa Kristyanidad. Pero ang simbahan Katoliko nagpadayon. Sila lay migawas pinagi sa Great Schism. Nga, humani anang panahon na, there is 1500s. Muna yung paggawas ni Martin Luther. So, tulo na ka imahe ang Kristyanidad. Pero nagpabilin ang simbahan Katoliko, ang Roman Catholic Church nga lig-on gihapon. Kini sila, mura lang ni sila og mga sanga nga nabali gikan sa punuan sa simbahan. Muna ang Greek Orthodox Church nitong 1054 AD pinagis Great Schism o kining Lutheran Church. So tulo na ka imahe. Nya karon kun atong lang taon pertinang daghana. Kapin na sa 40,000 ka nagkalaing sikta. Nakamunay bahala niya na. Ang ato comparative study lang, the history of the Catholic Church remains. Ang iyang whereabouts makatraced back ta since the time of the apostles nga walay missing link. Ang institution sa Christian religious organization nga walay bugto ang kutay sa mga pangulo ug mga membro gikan sa anyo 33 panahon pang San Pedro ug hangtod karon ika-year 225 mao ang atong pagsaulog karong adlaw ang ika 1992 years founding anniversary. Happy birthday Catholic Church. So ginana, so natay gingon nga comparative study lang sa mga non-Catholics. Inyo na nang bahala ang comparative study. Number 1, we have to trace the history, the whereabouts of the church we belong. Kay kung ang simbahan Katoliko mo'y musubay, naa, bisag unsang tuiga, doon natay ikahatag kinsay pangulo sa Iglesia Katolika, gikan sa anyo 33 hangtod karong mga tuiga. Wherein in fact si Pope Leo, ang bagong napili nga Santo Papa puli ni Pope Francis I, mao ika-267 ka Santo Papa gikan ni San Pedro. Ngato na makita sa history sa simbahan Katoliko o sa list of popes bisan diha sa Wikipedia or any platform sa source of informations diha sa ato ang mga websites bisan asa mga non-sectarian na. So especially sa history o ato ika paambit nga ang history is the facts which is recorded, coherence and cohesive. Wherein fact kadtong nakaabot pa og library nga dunay gyoy area sa eskwelahan nga dunay library, ang kaning history tuwa gina na belong sa mga non-fiction. So na may mga fiction books, ang history, ang standard references or whatsoever general references tuwa gyud na sa non-fiction. So kining atong gibasihan fact from history, dili ni fiction, dili ni kaugalingon natong ato-ato lang. So muna na naaman sa Job 8:8 nga bisan sa Old Testament pa gihanyo or giagda kita sa pagbasa og kasaysayan. So dihas kasaysayan atong makita ang whereabouts, ang history, ang origin sa simbahan nga muna atong gisaulog karon ang iyang 1992 years na nga nag-exist na ining kalibutan na. So kana lang comparative study lang para sa mga non-Catholics naa sa inyo ang kining ang pagdawat or dili sa atong gipaambit karon. Basta comparative study lang. Hanyo lang nato nga atong lantawon ang history, whereabouts, origin sa atong pundok nga gipasakupan. Unya sa atong simbahan Katoliko, sa akong balikon nga makahatag ta og mga factual nga mga evidence kinsay mga tawhana o pangulo sa Iglesia Katolika bisag unsang tuiga gikan sa anyo 33 hangtod karon year 2025 makahatag tag kinsa kay kining institusyon na mo ni ang dunay walay bugto nga kutay sa mga pangulo o mga membro.
ang iyahang origin, ang iyahang pagka-existence, walay missing link. So mao lang na, paambit lang, walang personalan, comparative study lang. Daghang salamat og maayong pagsaulog sa Pentecost Sunday. Happy birthday, Catholic Church. Daghang salamat.